natin. Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. JDB po ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon, ito hong si Congressman Erwin Tulfo na isang Amerikano ba siya o Pilipino? 'Di ba? Alam naman natin kung saan siya pinanganak, doon sa lugar ni SMR. 'Di ba? So, ang nabasa ko ho kasi, na base ron, ang binasa ko yung yung kung papaano ho na-discover ng Amerika yung fraud details. Okay? Fraudster, eto hong si Erwin Tulfo. Fraud yung acquisition niya ng kanyang passport. 'Di ba? Ang ginamit niya, Sylvester. Di ba? Ganun yung pangalan niya. Keith, Sylvester. Kalimutan ko eksaktong na ginamit niya doon. Pero, Erich pala. Yan. Erwin sa umaga, Erich sa gabi. Diba? Hindi naman mukhang Erich sa gabi si Erwin eh. Mukhang straight naman si Erwin. Pero, etong ginawa niya nga puro fraud. Diba? Ang nangyari, kinansela ng Amerika ang kanyang passport. Ang tanong po mga kababayan ay, ano ang citizenship ni Erwin? Diba? Sabi ni Lester, dual citizen, pwede naman yan sa Pilipinas. Pwede po yan sa Pilipinas. Now, let me ask you mga kapatid, yun po bang pagtakbo bilang senador ay nakalagay ba na pwede ang dual citizenship? Di ba? Okay, so tingnan nyo ha. Kahapon yata tayo nag-live siya eh. Sabi niya, kung pagiging TNT ko ho, kung pagiging TNT ko ho, kung pagiging undocumented alien ko po, bawal po ako magsilbi. Bawal na po ako magtrabaho sa ating bayan. Na ginawa ko lang naman yun para mapakain yung mga anak ko. Kung kasalanan ho yun, tingin nyo, then guilty po ako. Alam nyo, sorry ha, gusto ko yung loyalty niya kay PBBM. Pero I don't buy this alibi na dahil sa kahirapan, nagawa niya yon. First, hindi po sila mahirap. Dati yung opisyal ng ng AFP yata ng PNP ang tatay nito. May mga pa nga yun, may mga bodyguards pa nga. Maganda ang buhay nito ni na Erwin Tulfo. Hindi sila yung katulad ng gusto niyang palitawin na hirap sa buhay, kaya niya nagawa yon. Hindi ho. Ginagago tayo rito ni Erwin. No. Okay lang sa akin Matulfo, walang problema sa akin. Pero sana hindi niyo po ginagago mga Pilipino. Now, ito sabi niya ha, Tulfo, I was an undocumented, blah, blah, blah. Yan yung kanyang sinasabi. Now, nagre-react pa kasi siya rito dahil inungkat po ng mga DDS yung tungkol sa kanyang citizenship. Hindi ho ba, one of my previous contents last year ay isa sa mga natalakay ko rin, etong si Erwin, na marami siyang dapat ipaliwanag sa mga Pilipino in regard to his citizenship. Diba? Yung issue sa kanya na involving moral turpitude, yung libel case niya, tapos na yon. Kasi meron lang time frame kung hanggang saan po pa sa mga kaso ng libel. And if I'm not mistaken, tapos na po yun ng 2025. Okay? So hindi na yun issue sa kanya. Ang problema dito, etong inungkat. Sabi nga niya now I am being questioned by some vloggers, yung mga DDS na Joey, asking, does he still have the right to run for the Senate as a high official of our country? No credibility, no integrity. Yun ang sinasabi ng mga DDS. Ito yung sagot niya. Yung kung pagiging TNT ko, di ba? Pero ito ngayon, sasagutin natin to. Okay? Ang layo ng sagot kasi ni Erwin Tulfo. Now, kung inyo pong maalala, hindi ba siya ay hindi natuloy ang appointment niya sa DSWD? Dahil po sa issue excuse me,
ng citizenship niya. Yan. And that was 2022. December 12, 2022 po yung balita na to. Diba? Ang nangyari po dito, 2 beses na bypass ang kanyang appointment. Ngayon, kung i-re-appoint po siya ni PBBM, sa pangatlo, wala na, kailangan na po nila talagang hindi po bypass, kundi kailangan na nilang magdesisyon, magbotohan etong Commission on Appointment. Diba? So, imagine ha, December 2022, ang masaklap po nito, hindi po inasikaso ito ni Erwin Tulfo. Okay, hindi niya inasikaso. Katunayan nga nito, sabi rito ha, Zubiri, who also heads a powerful constitutional body, yung Commission on Appointment, told reporters that Tulfo has yet to provide sufficient proof that he has renounced his U.S. citizenship, which he admitted he acquired in the late 1980s. So mga around 88, 89, siguro mga ganun yan na-acquire niya, base rito. And only renounced early 2022. Yun na nga, re-renounce daw niya. Kasi nga, nagkaroon na siya ng appointment sa DSWD. Diba? Ito po yung problema. Sabi rito, itong kasong ito ay katulad rin daw po ng kaso ni Perfecto Yasay ng panahon ni dating Pangulong Duterte, itong kaibigan niya. Sabi naman ni Digong, hindi ko naman nakalain na Amerikano pa pala yung buang na yan. Kala ko okay na, kaya inappoint ko. Diba? Yasay naman, nag-resign. And then, etong kay Tulfo, ganun din ang problema. Now, etong si Tulfo, sinasabi niya po na early 2022, mga February yan kung doon nagkakamali, ay tinalikuran niya na yung kanyang US, yung kanyang American citizenship. Pero ang problema, wala po siyang naipapakitang pruweba hanggang ngayon. Kasi kailangan niyang makakita rin ng certification na hindi na po siya American. No. Okay? Yan. Yan yung mga issues sa kanya. Mamaya na yan. Okay? Ngayon, hindi ho ba ang ginawa pa rito ni Erwin Tulfo noon, dyan, imbis na kasi kung ganito lang yan kasimple, kung malinis ka na, di ba, wala ka ng problema sa citizenship, napakadali mo nang i-present. Your Honors, ito po yung aking certificate, nagpapatunay na hindi na po ako American citizen. At ako po ay isang Pilipino na. Di ba? Pinanganak ako dito sa Pilipinas. Samar ata siya pinanganak o Leyte. Di ba? Dapat ganon. Ang hiningi po niya, nito ni Tulfo, humingi po siya ng executive session. Yan, executive session ang hiningi niya. Ngayon, nung lumipas ang mga panahon, hindi siya nalagay dyan, naging naman siya, congressman sa pamamagitan po ng pag-nominee sa kanya sa kanilang party list, kaya siya naging congressman. Pero alam niyo po, dapat doon pa lamang sa pagiging congressman niya, na-question na rin yan. At dapat sana, kusang inasikaso niya na. Di ba? Bago dumating etong halalan, inasikaso niya na. So, para po sa akin again, ulitin ko lang, hindi ako kontra sa kanya. He's good with PBBM, with the President. Okay naman siya nung nagsisilbi siya sa DSWD. Okay rin naman siya bilang kongresista. Nakikita ko naman siya sa Kongreso. Hindi gaya ng congressman namin. Most outstanding, di ba? Nasa number 2 ata, number 1. Pero hindi ko man lang nakita kahit sa committee hearings. Anyway, so, nagpapakita po ito. Kung hindi niya pag-asikaso, nagpapakita po ito na wala talaga siyang intention na i-abandona ang kanyang pagiging Amerikano. Babalikan ko po yung kanyang passport. Hindi ba yung passport niya ay kinansela, mga kababayan? Sa Amerika po, sa amin, sa inyo pala. Hindi po nangangahulugan na ang passport ay kinansela, damay na din
ang kanyang citizenship. Hindi po. Wala pong pagdinig pagdating sa kanyang citizenship. Walang mga hearing na ginagawa sa Amerika regarding sa cancellation ng kanyang citizenship. Siya po ay isang American citizen na wala pong American passport. Magkaiba po yun. Ulitin ko lang. Okay? Huwag ho tayo magkakamali doon na Filipino citizen na siya. Sa dugo, sisong Hapon yan. Oh. Sa pagkapanganakan, natural-born Filipino citizen, oo, tama. Pero, dinenounce niya yung pagiging Pilipino eh. 'Di ba? Tapos sinasabi naman ng iba, hindi rin niya nililinaw na siya po ay isang kung dual citizenship ba siya. Now, alam niyo ho, ang dual citizenship, no? Hindi po ito tinatanggap na kasi ang sinasabi ron sa pagkakandidato ka, pagka-senador, ganyan, o yung mga posisyon diyan, no? Maski nga sa presidente, vice must be natural-born Filipino citizen. So kung ikaw ay nag-dual citizenship after you lost your Filipino citizenship at nag-acquire ka ng ibang citizenship katulad ng sa kanya American, so ibig sabihin si Erwin Tulfo po nang mag-dual citizenship, hindi na po siya natural-born Filipino citizen. Bakit? Yung pagiging natural-born Filipino niya, dinenounce niya po yun eh. Tinalikuran niya. Naging Pilipino uli siya. Kung ginawa niya yun kung nag-dual citizenship siya. Kung ginawa niya yun pong kanyang pag-denounce doon, hindi po nangangahulugan pag naging dual na, natural-born ka. Hindi po. Okay? Ang category mo ay dual citizenship. So, hindi po siya pasok pagdating sa issue ng citizenship. Okay? Ngayon, ang maliwanag na maliwanag, dahil wala siyang patunay na pinakikita sa taong bayan, bagkus nagdi-defiance siya na, na pinipilit niya na siya ay dapat makakandidato kasi siya ay dapat makapagsilbi kasi dugong Pilipino siya, dito siya pinanganak. Alam niyo, those are rhetoric. 'Di ba? Salita yan eh. Ang dapat po dito, planchado sa prosesong legal. And again, kung talagang may intensyon na abandonahin na ang pagiging Amerikano, isa na lang ang yayakapin niya ang pagka-Pilipino. Babalikan niya lang. Bakit mula ng 2022 hanggang 2024, hindi niya po ito inasikaso? And then, ang ginawa pa niya, dun sa kanyang COC, nilagay niya ron natural-born Filipino citizen siya. Kasi pinanganak nga po siya doon sa Tacloban. 'Di ba? Yun po material misrepresentation po yung ginawa niya doon. Okay? Again, ulitin ko lang, hindi po ako against sa kanya. Okay sa akin si Erwin Tulfo. Ang pinag-uusapan po natin yung merito ng problema sa kanyang kandidatura. Para malinaw po tayo. Ngayon, sabi nila, kasi nasa top, isa sa mga top notchers ng senatorial candidates. Tama. Dapat nga, last year pa inayos niya na. Hindi niya inisikaso. Bakit tayo niyang bitawan ng pagiging Amerikano? Diba? Refuge niya ba ng Amerika pag may mga problema siya in the future? Diba? Hindi natin masabi. Now, sabi nga, kung gustong magsilbi sa bayan, dapat sumunod. Diba? Dura lex sed lex. The law may be harsh, but it is still the law. And no one is above the law. Diba? Wala talaga siyang kawala. Ngayon, sabi, naalala ko na naman si Grace Poe, ganyan din issue sa kanya noong questionable ang nationality niya. Ang correct. Pero ang kaibahan ng kay Grace Poe, kasi, ang kay Grace Poe ganito, ampun si Grace Poe. Ampun siya. At under po doon sa international law, merong isang international law niyan na ito pong mga orphans, mga orphans, hindi sila pwedeng maging stateless person. Okay? Hindi pwedeng ganun. Yung mga yan.
Therefore, kung ano yung statehood ng yung citizenship ng kanyang magulang na umampon sa kanya, nagkataong Pilipino, pareho si FPJ tsaka si Susan Roses, then automatically ito po ay applicable sa kanya. Sinabi yan ng Korte Suprema nung niresolve nila yon. At yan yung pinoproblema ni Jejo Marbinay. 'Di ba sa debate, panayang atake ng atake, Amerikano ka kasi, dinenounce mo yung pagka-Pilipino, mga ganun-ganon. Pero nilinaw yon ng Supreme Court na yan ay titignan ninyo siya ay ampon. At ang mga ampon, base sa international law, hindi sila po pwedeng pabayaang walang pagkamamamayan. Wala silang citizenship. Kaya naman kung ano ang pagkamamamayan ng umampon sa kanila ay tataglayin din po nila. Kaya po, kumbaga parang natural born citizenship niya. Kaya nakakatakbo ng malaya si Grace po at wala na hong maka-question. Okay? Balikan natin ito. Ngayon, tanong, ano ho yung remedy? Ito yung remedy. Lagi natin pinag-uusapan ito noong campaign period pa, noong 2022. So, hindi ba may mga nagsasampa ng DQ cases laban kay PBBM sa COMELEC? Ito yung tinatawag po na petition to deny due course or cancellation ng COC. Okay? Ano hong dahilan? Because of material misrepresentation. Na nilagay niya, natural born Filipino citizen siya, pero hindi malinaw kung totoo ba. Kasi wala siyang pinakikitang katibayan hanggang ngayon na dinenounce niya talaga, tinalikuran niya ang pagiging Amerikano. Walang ganun eh. Wala siyang pinakikita. At yung kanyang live streaming kagabi sa kanyang programa, hindi po nasagot ang citizenship issue. Okay? Hindi nasagot doon. Hindi nga niya nasagot din kung bakit niya ginamit gumamit siya ng fraud para maka-acquire ng American passport or ng US passport. Imagine meron ka ng citizenship tapos magpo-fraud ka pa ng passport. Anong problema mo? 'Di ba? Na pinanganak daw siya sa Hawaii, hindi pala, Tacloban pala siya. 'Di ba sinulatan siya, na-receive niya 'yon. Pero again, dapat ang ginawa niya po, kumonsulta siya sa abogado para nalaman niya na hindi porke kinansela ang iyong passport, automatic na or automatically kanselado na rin ang pagiging Amerikano mo. And therefore, you're a Filipino or natural-born Filipino citizen ka uli. Hindi ganun eh. Okay? Magkahiwala yun. Iba ang proseso ng passport, iba ang proseso sa citizenship. Kasi napakahirap pag ang isang citizenship ang nawala ng isang tao. Ngayon, ang pwede hong gawin dito, yung binanggit ko sa inyo, yung DQ, magpa-file lang ka ng petition to cancel his COC. Okay, sa COMELEC po yan. At yan po ay dapat na madesisyonan 15 days or 2 weeks bago po mag-eleksyon. Okay? So, dapat po ganon. Pero, ito po yung pero. Ito yung pero. Kaya kahit papano, meron pong a little relief ito hong si Erwin Tulfo. Kailangan po yung gawing petition na yan, 25 days mula po nang i-file niya ang kanyang COC. Ang problema ng mga kalaban niya, hindi nila kabisado ang batas ng COMELEC. Lumagpas na po ng 25 days, nyaw-nyaw pa rin sila ng nyaw-nyaw. Okay? So kung ang tanong ay ano ang citizenship niya, maliwanag, Amerikano pa rin siya. Pwede na ba siyang i-DQ ng COMELEC? Hindi po. Kasi ala ng jurisdiction si COMELEC. Technically, napaso ang prescriptive period na 25 days from filing ng COC. Yan po yung window frame para questionin ang kanyang COC. Okay? Now, ano po yung isa pang remedyo dito?
Diba? Paano yun? Sabi mo, a little relief lang ang ano niya. So, ibig sabihin, meron pa rin isang problema. Meron pa po. So, syempre, top-notcher yan. Hindi na po yan. Itong isyong ito, maraming kababayan tayo, they don't care. As long as nakikita nilang pangalan ni Erwin sa balota, iboboto nila yan. At lalo po nilang iboboto because they felt na pinag-iinitan ninyo si Idol. Diba? Magiging senador po yan. Sabi ko sa inyo, mapoproklama yan na senador ng maaga pagka araw ng eleksyon, di ba? Magkabilangan, maaga pa, mapoproklama yan. So, pasok yan sa top 12 sa mga first 5, pasok yan. Pero ito ho yung problema niya. Pag merong nagsampa doon po ng petition na ano po, ko-waranto. Okay? May mag-petition sa kanya. Ngayon tanong ko, bakit walang nag-petition nun eh? Ang petition po ay gagawin po yan sa Senate Electoral Tribunal. Okay? Bakit po sa Senate Electoral Tribunal? Ang COMELEC po, ang kapangyarihan po ng COMELEC is from filing ng COC hanggang sa araw po ng eleksyon. Hanggang sa proclamation lamang sila. Pagkatapos nun, wala na. Mapupunta na po ito sa Senate Electoral Tribunal o kung sa Kongreso naman, yun pong House of Representatives Electoral Tribunal. Kung sa presidente at vice naman, mapupunta po yan sa Supreme Court. Doon po sa PET, Presidential Electoral Tribunal. Kahit na pang BP ka, doon pa rin sa PET. Okay? Sila na po yung magdidesisyon. Ang tanong, ilalaglag naman kaya siya ng mga kasama niyang senador kapag may nagsampa sa set? Diba? So yun po yung isang tanong dito na hindi ko po kayang sagutin. Diba? Kayo, sa tingin nyo, ilalaglag ba siya? Okay? At yan po, hindi ho, yung desisyon ng set, hindi ho pwedeng questionin yan sa Korte Suprema. Bakit? Yan po ay nasa Constitution na kanilang trabaho. Okay? Solamenting karapatan nila yan. Prerogative nila yan na desisyonan. Oh. Okay? Kaya yung mga gusto na magtanggal kay Erwin Tulfo sa kandidatura, pasensya na po kayo, hindi na po yan matatanggal ng COMELEC. Hindi na po siya madi-DQ. Almost impossible na ang na-DQ pa siya dahil lagpas na ng 25 days. Pag naging senador, sasampahan niyo yan ng petition petition co-waranto. Yung petition to waranto na yan o yung petition co-waranto, ang ibig sabihin po niyan, kino-question ninyo yung kanyang credibility not the credibility but the eligibility. Pag sinabi po nating eligibility, ito po yung tungkol sa qualified ka ba? Di ba? Qualified ka ba? Yan. Yan po yung trabaho ng co-waranto. Di ba? Sabi ni Jaime Montero, Gong. Thank you, sir. Explain nyo yung pinapaliwanag ko in details. Di ba? So, magiging senador yan. Pero I doubt na depende yan sa magiging composition ng Senado. Pero palagay ko malabong ilaglag yan eh. Di ba? malabong ilaglag yan ng mga kasama niya. Okay, so yun po. Maliwanag Yan po yung dyan. Yun po yung mga isyong bumabalot dito sa kanyang kandidatura. Yeah, that's correct. Diba? Kino-question kagaya kay Justice Sereno na kinowaranto ni Larry Gadon. Di si Makagad. Kasi yung mga requirements, diba? Hindi naman pala niya nasunod. Hindi ka pala qualified eh. Baba. Diba? Kahit na gaano ka kagaling. Pagka hindi ka naman pala pasado doon sa qualification, sa requirements, baba ka. Okay? So, iwan natin to. Legal ba ang acquired ni Erwin Tulfo ang pagka-US citizenship niya? Hindi ko po alam.
Hindi po ba it was falsified? Hindi naman granted yon under the amnesty procedures. So ibig sabihin, it was spurious and still Filipino. Unang-una po, ang nilabag po ni Erwin Tulfo, batas po ng Amerika. Ang atin pong electoral process has nothing to do with American laws. Sa batas ng Pilipinas, wala po siyang nilabag. Okay? Hindi niya po pineke ang pagka-Filipino citizen niya. Actually, tinalikuran niya nga eh. At hindi naman po iyon labag sa batas. So, yung issue tungkol sa citizenship niya, kung may nilabag ba siyang batas, sa Amerika na po yun. Ang sagot ko doon, oo, meron siyang nilabag na batas. Pero, sa Amerika yon. Hindi siya pwedeng kumandidato, pero sa Pilipinas, di ba? Linawin niya lang talaga na siya nga ay isang linawin niya lang na siya po ay tinalikuran niya na yung kanyang pagiging Amerikano. Ngayon, kung yung tungkol dun sa nilabag niya at nag-motu proprio investigation ang Amerika at kinansila yung kanyang pagiging pagkamamamayan, hindi po nangangahulugan, automatic yan. Again, hindi po tayo sigurado na dual citizenship si Erwin Tulfo. Hindi rin niya sinasabi. Now, kung hindi po siya dual citizenship, si Erwin Tulfo po, kapag nangyaring binawi ng Amerika yung kinansila yung pagkamamamayan niya, magiging po siyang stateless person. Okay? Pwede nyo isang batok-batukan sa daan basta hindi pumalag. Bakit? Wala kasing Hindi naman po pwede yun. Pero, yun? Wala siyang mga civil rights. Hindi siya pwedeng bumoto, hindi siya pwedeng mag-acquire ng mga properties. Yan. Kumbaga, palutang-lutang lang siya sa planet Earth. Ganun po yung mangyayari sa kanya. Ang ika-13 ang mag-file ng co-warranto. Yan, malamang. Yung ika-13 po talaga yan ang magpa-file. O kung sino man po, kahit na pang 25, pang 30, pang 60, pwede hong mag-file. Si Mark Gamboa. Halimbawa, 'di ba? Pagka natalo, ang gawin niya, bantayan niya na 'yan, mag-file na ho siya ng petition. Iko-warranto niya na. Pagka-proklama, dapat upon proclamation kay Erwin Tulfo, file na kagad siya. 'Di ba? O kaya naman mag-file siya, tapos pagka nag-take ng oath, senador na, mag-file uli siya. Ganon. Mag-file sila. Bakit? Kasi po, kung sino yung nag-challenge, yun po ang makikinabang ng proceeds. Okay, kumbaga. So, kung si Mark Gamboa matalo, at dahil challenge niya sa set, kapag natanggal si Erwin, then kahit pang 60 siya na senador, so sa listahan ng mga kandidato, siya po yung uupo, hindi yung pang 13. Okay? Kung yung pang 13 kasi walang ginawa, this is an admittance ng pagkatalo. Kumbaga, isinuko mo na laban. Pero kung question mo, tuloy ang iyong laban, ikaw ang makikinabang. Di ba, sir? Tama.